Ay, nako. Ito yung sinasabi ko kanina dun sa motovlogging ko kanina. Nagmo-motovlog ako kasi may papakita ko sa inyo. Tapos may i-unbox tayo. Ang bira. Nakakainis yung ganun. Akala mo nagre-record yung GoPro. Yung pala hindi naman. So, walang silbi yung pinagsasabi natin. Ang gagawin natin ngayon, ulitin natin yung ano. Ulitin natin yung ginawa natin kanina. Ay, bad trip. May dalawa kasi akong ginagamit na GoPro. Ito yung isa, yung nasa unahan, yung Hero 12, yung nandito sa view na to. Ayan, makikita niyo yung view na yan. Tapos, ito naman yung sa helmet natin. Ito yung ginagamit ko, yung Hero 7. Ito yung walang battery na naka-direct lang sa power source. Sa power source ng motor, minsan sa power bank. So, ayan. Ngayon, yung vlog sana natin kanina is unboxing ng ito, yung power bank. Actually, nabuksan ko na siya. Binuksan ko siya dun sa kalsada. Yung bala, yung cable, ito, pakita ko sa inyo. Yung pala, yung cable na to, ito kasi yung nakasaksak dun sa ilalim nung ano natin, sa may bulsa ng motor natin, ng ADB 160. Tapos ito namang dulo, nakakonect siya dito sa ano, ito, sa mic adapter nung GoPro natin. Ngayon, habang nire-reach ko to dun sa ano, sa U-box natin, I mean sa top box natin, nahugot pala. Nahugot pala na taklakan to. Ang nangyari, namatay yung GoPro natin, yung Hero 7. Hindi tayo nakapag-record nung unboxing natin. Sakit ng ulo ko nakakabilan. Yun yung punto ko. Yun yung punto ko kung bakit tayo bibili ng ganito. Or I mean, yun yung punto ko kung bakit tayo bumili ng ganitong power bank. So, para hindi na di-disturb yung recording natin. Ay, nako. Makapagkape nga muna. Mainit dito sa Shopee. Buksan ko lang yung electric fan. Sayang kasi yung footage natin. Sayang yung effort natin na makapag-video ng maganda. Tapos, hindi natin alam. Wala pala tayo recording. Minsan, ang nagiging problema ko dito sa GoPro na to, microphone. Minsan, nawawala yung microphone. Tapos, minsan, biglang namamatay. Hindi natin alam. Kasi nandito sa chin natin yung ano, yung camera, hindi naman natin nakikita kung gumagana pa ba siya or what. Ay nako. Anyway, magkape muna tayo. Tapos papakita ko sa inyo itong ano natin, yung handle na power bank. Yan. Nakikita nyo? Ang ganda nung ano, ang ganda nung box niya. Sobrang simple lang. Brand name dito, power bank nakalagay. Tapos dito sa side, brand name. Okay. Tapos sa ibang side wala na. Ayan. Tapos dito sa likod, makikita nyo yung specification niya. Yung very important specification lang naman. Nandiyan nakalagay 30,000 amp hour. Tapos model and then yung kanyang kulay. So yun, parang cellphone lang. Ah, kainis. Ayun yan, sabi ko sa inyo kanina, binuksan na natin to para mapakita sana natin sa video habang nagmo-motovlog tayo. Ito yung pouch niya. Okay. Napakaganda ng pouch. Sa akin, pag ginamit ko to, dudumi lang sa akin to kasi yung kamay ko madumi. Dumihin kasi talaga yung kamay namin dito sa shop. So ito, most probably, ang magiging kulay nito ay itim. Gray siya ngayon. Ayan, yan yung brand name niya, yung Handen. Tapos, ayun yung lobe niya. And then, black. Ayun. Diba, natanggal ko na siya sa plastic. Wala na siya sa plastic. Tapos, ito yung user manual niya. Ito yung user manual. Yung manual niya ay English. Wala na siyang ibang language. Puro English lang. So, maintindihan nyo naman pag binasa nyo. Pero, sure naman ako, hindi naman natin ito babasahin kasi napakasimple lang naman ng product natin. And yung pinaka main item natin, ito na yung pinaka power bank natin. Maliit lang siya. Yan lang siya. Ganyan lang siya kaliit. Kasing mas malaki pa yung palad ko. Uy, may langaw. Mas maliit pa siya sa palad ko. Tapos yung kapal niya ganyan. Sukatin natin yung dimension nito. Yung dimension niya, yung haba niya is around 11 centimeter. Ayan.
11 centimeter, and then yung lapad niya naman is about 5.8 centimeter. Tapos yung kapal niya sa 3.5. Ayan. 3.5, 3.6. So, ganun lang siya kaliit. Maliit lang talaga yung maliit lang talaga yung power bank na pinili natin para magkasya sa dun sa belt bag natin. Yung belt bag kasi natin medyo maliit lang din compare dun sa old one natin. Yung belt bag nga pala natin, yung Immortal na version 4. Teka, bakit tagilid yung camera ko? Kaya, tagilid yung cellphone natin, nakakainis. So, ayan. Nakikita nyo yung kamay ko, dumudumi, nakakahawa ko ng mga bagay-bagay. So, ayun nga, sabi ko sa inyo, wala akong ibang choice sa kulay. Kasi ito lang yung kulay na available, yung 30,000 amp hour. So, wala nang iba. Yung blue, hindi na available. Yung ibang kulay, hindi na available. So, ito lang talaga yung kulay na available sa 30,000, yung white and purple. So, yan lang yun. Tapos nakikita nyo, dumudumi na, di ba? So, hindi naman tayo maselan dyan sa dumi. Basta nag-work siya ng ayos, okay lang sa akin yun. Madumi talaga kasi yung kamay natin dito, wala tayong magagawa dyan. Yung features naman nito, nasabi ko na sa inyo kanina dun sa motovlogging natin, kaya lang uulitin lang natin. So, kung i-charge nyo yung power bank, meron siya ditong built-in na plug. Ito, built-in na yung plug niya. And then, meron siya ditong input. Kung mag-charge tayo, kagaya nito, ito yung charger natin. Tapos ito yung Type-C niya. Isasaksak lang natin siyang ganyan. Tapos isasaksak lang natin siya dun sa outlet natin. Pero kung meron naman tayong available outlet sa table natin, i-engage lang natin to tapos itutusok natin sa outlet natin. So ganun lang siya i-charge. Meron naman siya dito out. Ayan. Kung mag-charge tayo ng Type-C to Type-C na cable, yung mga iPhone na yun, Type-C to Type-C na yung mga cable nila. So, magagamit ko na yung cable ko. And then, meron siyang dito USB. Yeah. So, dalawa yung magiging source natin kung mag-charge tayo ng mga device natin. USB, tsaka Type-C. Okay? So, ano bang features na ito? Meron siya dito wireless charging sa mga iPhone. Gamit ko yung iPhone ko ngayon. Sa mga iPhone, magagamit to. Tapos yung ibang mga wireless na device, kagaya ng mga Samsung, may mga wireless na sila na charging. So, ayun. Itong lanyard na to, ito yung pinaka mismong cable niya. Ilahin lang natin ng konti. May pipisilin ba dito? Ayun. So, ito, Type-C. Tapos, ito yung Lightning. So, hindi natin ito magagamit since yung ano natin, yung cellphone natin is Type-C na rin. Hindi na natin ito magagamit. Wala na. Pang ano lang to, yung mga old model na iPhone. Hanap na lang tayo ng Type-C to Type-C na maiksi lang kasi yung ano natin, yung kasama dun sa cellphone natin, medyo mahaba. So, hindi natin siya magagamit. Ayun, habang nire-review ko siya, habang ina-unbox ko siya, dumudumi na dumudumi. Ay, nako. Wala tayong magagawa talaga. Ganun talaga ang buhay dito sa shop. Madumi talaga yung mga kamay. Hindi pa ako nagtatrabaho niyan. Humawak lang ako ng ruler. Ang dumi na ng ano natin, ang dumi na ng power bank natin. So, ayun lang. Ayun lang naman yung ano natin. Ayun lang naman yung ipapakita natin sa inyo. Siya nga pala, yung specs niya nga pala nandito. Ayun yung specs. Di ko nababasahin sa inyo. Napakasimple lang naman na itong bagay na to. And ito nga pala, itong part na to, nabubukas to. Kaso, hindi ko mabuksan. Ayun. Ito yung pinaka parang stand niya. Kunwari, manonood kayo ng movie, ganyan. Ayan yung table niya, tapos ilalagay niyo dito yung cellphone, nakaganyan siya. Nakadikit siya dito, or bahala na kayo kung paano niyo ipoposition yung inyong mga cellphone. Pero basically, ganyan yung idea niya. Meron siyang stand, para pag nanonood kayo sa table, sa kung ano naman, kung nagla-live stream kayo, so yan, magagamit ko siyang live. Ipo-fold lang natin kapag hindi natin siya gagamitin. Patunogin lang natin. Yo. Okay? So, ito ang warning ko lang, huwag kayong maaasa dito sa lanyard na to kasi nade-detach siya ng hindi inaasahan. Kahit konting ano yan, 'di ba? Hindi ko pa siya pinipindot,
nadidetach na siya. So para iwas laglag, huwag niyong gagamitin to or huwag kayo susuporta dito sa paghawak ng ganito, power bank. So huwag niyo isasabit, huwag niyong hahawakan gamit ng lanyard na to. Yun lang yung pinaka-disadvantage na nakita ko sa ngayon. Okay? So kung hahawakan niyo yung power bank, hawakan niyo na dito or dito. Huwag dito sa cable na to kasi sigurado malalaglag yung power bank ninyo, masisira, masasayang. Okay? So testing na natin to kung gumagana sa GoPro natin tsaka sa cellphone natin. Ano ba? Gamit tayo ng cable na to. Isaksak natin dito sa USB. Tingnan natin kung may laman. May laman siya. 88%. May laman siya 88%. So, try natin dito sa Hero 12 natin. Tingnan natin kung magcha-charge. Tingnan natin Dapat iilaw siya ng red. Yan. May red. May red siya na ilaw Nakakonect siya dito sa charger. Sa power bank. So, gumagana siya ngayon. I-check naman natin sa isang cellphone natin sa Android. Ito yung Xiaomi natin, Type-C din. Tingnan natin kung gumagana. Ayan. Charging, so working naman siya. Nakalagay sa kanya quick charge. Ayan. Pag may nakalagay na quick charge, ibig sabihin, mabilis mag-charge. Okay. So, yung main function kasi nito, itong itong power bank na to, gagamitin kasi natin talaga siya para dito sa GoPro natin, itong Hero 7 natin, yung nasa helmet natin. Kasi para maiwasan natin yung ganong pangyayari kanina. So, testingin natin. Kung gumagana. Okay, nag-on naman siya. Nag-on yung GoPro natin nagre-repair lang yung yung footage niya kasi na disturb. Biglang natigil yung recording niya. Nagre-repair lang siya. Pero basically gumagana siya. So goods. Ito, ang main gamit nito talaga kapag nagra-rides tayo tapos magbi-video tayo dun sa helmet natin dito sa GoPro Hero 7 natin para hindi tayo nakadepende dun sa motor, sa power ng motor. Kasi yun nga, kagaya nun, accidentally nahila ko yung cable, hindi ko napansin, biglang namatay yung recording or biglang naputol yung recording ng GoPro kasi nawalan siya ng power source. So, walang kwenta yung footage natin kasi wala tayong footage. Tapos, yung mga sinasabi ko kanina, nasayang lang kasi. Diba? You know. You know what I mean? So, i-check ko ngayon kung hanggang saan yung na-record niya. Check natin kung hanggang saan yung na-record nung GoPro natin kanina. Okay. Ayan, may good news ako. Na-record naman yung hanggang doon sa unboxing natin. Natanggal pala siya, naputol pala siya nung binabalik ko na yung box dun sa nitong power bank natin dun sa top box natin kasi medyo na-move ako ng konti. So doon siya naputol. Yan, pinapanood ko kasi yung footage. Pero yung outro natin wala na. Na siya? Disposed na. Okay, so good news. Gumagana yung power bank natin dito sa GoPro. Yun naman yung pinaka main purpose natin kaya natin binili to. So, okay. So, magagamit na natin to sa mga rides natin kapag nagpa-vlog tayo. Magagamit na natin siya. At the same time, magagamit din natin siya dito sa GoPro natin, sa Hero 12. Pag medyo naubusan na ng battery to, magagamit din natin siya dyan. Or, dahil maganda naman yung quality nito, bibili lang tayo ng another na ibang kulay naman, kahit kulay black. Para hindi siya nang gigitata kaagad. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Check nyo na lang to sa Yellow Basket or dyan sa link sa baba ng video na to. Okay, thank you very much.